Maraming salamat sa ating kalihim ng DSWD. Please take your seat. Secretary Rex Gatchalian. At nandito rin ang assistant to the President ay Secretary Anton Lagdameo. Ang kinatawan ng unang distrito ng Surigao del Norte, Francisco Jose Matugas II. At ang alkalde ng Bayan ng Dapa na last time kami nagkita ay hindi pa masyadong maganda yung nung Typhoon Odette pa. Ngunit ngayon nakita naman natin na napakaganda ng pag-recover. Ang ating lahat po ng ating mga kasamahan, of course, Governor Barbers, sabi ni Governor, kaya dapat daw nandito ako ng bawat buwan. So, buwan-buwan pupunta ako rito. Hindi ko naman kaya dahil mabigat yung schedule ko. Pero may proxy akong pinadala. Yan si Vincent, yung anak kong bunso. Ang katotohanan po, ilang buwan ko nang hindi nakita ito. Halos di ko na makilala. Dahil pagkatapos ng trabaho niya sa Maynila, takbo ka agad dito yan, sa Siargao. Pero pagka naman may kailangan, pagka may nangangailangan kayo rito, takbo naman sa akin yan. Kaya marami kaming nagagawa. Kaya yan na lang para sa kasalukuyan, yan na muna po ang proxy natin dito sa inyo, sa mga kasama natin sa Siargao. Siyempre, nais kong batiin lahat ng ating mga benepisyaryo na nandito ngayon na mabibigyan ng ating konting tulong sa pamamagitan ng pagbigay ng mga sako-sako ng bigas. Maraming salamat, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sigurado po ko na kayong mga benepisyaryo ay uuwing masaya sapagkat makakatanggap kayo ng isang sako ng 25 kilo ng bigas. Isa ito sa mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan upang maibsan ang gutom ng mamamayan sa buong bansa. Galing lang po kami doon sa kabila at ang aming binuksan ang programang Walang Gutom para po ay magbibigay po tayo ng magandang masustansyang pagkain sa ating mga kababayan. Ito po naman ay naiba at ito po ang bigas na ito. Hindi ko alam kung nababalitaan ninyo. Dahil ako bilang Secretary ng Department of Agriculture, ay katungkulan ko na pagandahin ang supply ng pagkain at tiyakin na yung kahit sapat yung supply, na yung presyo naman ay nasa tama para hindi nahihirapan ng taong bayan. Ngunit, so yan ang aming ginagawa. Sa isang panig, ang ginagawa natin, pinapaganda natin ang produksyon ng bigas. Hindi lamang bigas, kundi pati mais, pati yung mga gulay, pati high value crop, lahat yan. Para naman maging mas matibay ang tinatawag ang ating mga pag-supply ng pagkain sa ating mga kababayan. Yun naman, food stamp program ay para naman magbibigay po ng tinatawag na parang kupon. At ito ay binabantayan hindi lamang kung gaano karami ang kinakain, kung tama naman at masustansya, kung balansyado ang diet. Hindi nang puro matamis ang binili, hindi lang naman puro kanin ang pinapakain, kundi dapat may protein galing sa isda, sa gulay, lahat yan, pati prutas. Yan po ang aming bagong programa. Ngayon ito po ay sa kabilang panig naman sa pag-aayos ng food supply sa Pilipinas, kailangan din po natin tugunan ang problema ng smuggling at saka ng hoarding. At ito po ay aming pinatibay ang pag-enforcement nito dahil yan ang yung mga gawain yan ay nagpapataas ng presyo ng bigas. At yan ang dahilan kung bakit ang bigas biglang umakyat ang presyo
dahil yung mga smuggled na bigas ay hindi pinapalabas, iniipit para tumaas nga ang presyo. Pagtaas ng presyo, saka bibitawan para kumita sila ng malaki. Hindi tama yun. Unang-una, illegal yan. At hindi talaga tama na pahihirapan nila ang taong bayan para lang sila ay magpayabang. Hindi na, kaya pinatibay nga natin ang paghahabol dito sa mga smuggler na ito, sa mga hoarder na ito. Ito na ngayon ang naging resulta. Marami po tayong nakikita na renade na mga warehouse, nakita na hindi makapagbigay ng pruweba na legal ang kanilang pag-import, ay kinuha na ng pamahalaan. Kinuha na ng Bureau of Customs. Sila ang unang kumuha nitong bigas na ito. Kinuha ng Bureau of Customs. Pagkatapos sa Bureau of Customs, nung wala nang ipakita na mapatunayan na legal ang pagpasok dito sa bigas na ito, ay ginawang donation sa DSWD. Kaya naman, ang DSWD ang nagbibigay ngayon ng bigas sa inyo ng tig-isang sako. Yan po ang aming mga ginagawa para naman alam po natin na marami pa sa atin ay hindi pa nakaahon sa problema na dinulot ng pandemya, ng dinulot ng gera sa Ukraine, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, pagtaas ng presyo ng agricultural commodities. Yan po ang hinaharap natin mga problema ngayon. At kaya naman, kami sa gobyerno natin, ay hinahanap namin, sabi, sino ba yung mga naghihirap masyado na hindi pa makabawi doon sa kahirapan na dinaanan natin ng pandemya, na walang trabaho, na halos walang makuhang pagkain, wala kang makuhang kahit na ano, sarado lahat ng negosyo. Yun, dahan-dahan ay lumalabas na tayong hindi pa kumpleto. Kaya hinahanap namin ang mga pinaka-nangangailangan na ating mga kababayan upang naman mabigyan natin ng tulong. At ang naging resulta po niyan ay ang mga pagbigay ng mga nahuli na smuggled rice, na hoarded rice para sa ating mga kababayan upang naman kayo ay matulungan at matiyak na meron kayong kakainin para sa inyong pamilya. Yan. Pangulo, na kahit papano lahat po ng Pilipino ay masasabi natin sapat ang kanilang pagkain, masustansya ang kanilang pagkain at wala nang ginugutom na. Kaya yan po ang trabaho na po ng gobyerno. Kami po ay nandito, naghahanap kami ng lahat ng paraan upang tumulong. Asahan po ninyo na inyong pamahalaan ay nandito, nakikinig po sa inyo. Nakikinig po sa pangangailangan ninyo at gagawin ng lahat upang mabigay sa inyo ang tulong na kinakailangan ninyo. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo.